araw mga ka-Solo Flight. Chapter 50, Season 2. Part 6 na po tayo mga ka-Solo Flight. Opo, salamat sa inyong patuloy na pag-aabang sa ating vlog mga ka-Solo Flight. So dito mga ka-Solo Flight, may bago tayong project. Magre-repair tayo ng mga crack na semento mga ka-Solo Flight. May mga nagtatanong mga ka-Solo Flight sa akin, bakit daw Chapter 50? Chapter 50 mga ka-Solo Flight. 1974 ako pinanganak mga ka-Solo Flight. So kung bibilangin mo yun, 50 years na po. Opo mga ka-Solo Flight, 50 years old na po ako mga ka-Solo Flight. Salamat sa Diyos kasi malakas pa, kaya pang magtrabaho, konti pa lang nararamdaman. So 50 years old mga ka-Solo Flight. Season 2 mga ka-Solo Flight, yan po yung pangalawang trabaho ko dito sa Canada mga ka-Solo Flight. Yung naunang trabaho ko po mga ka-Solo Flight, may mga videos din po yun. Yun po yung sa baka. Nagtrabaho po tayo sa baka mga ka-Solo Flight. So part 6, pang-anim na videos na po ito mga ka-Solo Flight. Dito sa pangalawang trabaho ko mga ka-Solo Flight. Sa Clear Spring Mall mga ka-Solo Flight. So itong tinatrabaho natin dito mga ka-Solo Flight, part po ito ng mall, pero sa labas siya. Sa labas ng mall, yung mga bangketa doon, nire-repair natin yung mga simentong may crack. Kasi sabi nila pagka daw winter, yun yung may snow, panahon ng snow, umaangat yata yung lupa mga ka-Solo Flight, parang lumulubo. So pagka nag-spring na, nagsa-summer, nagtatag-init, bumababa ulit yung lupa. So nagkakrak yung mga semento nila. So salamat sa Diyos mga ka-Solo Flight kasi may trabaho tayo ngayon, tuloy-tuloy ang trabaho natin. Sana tuloy-tuloy ito. Salamat din sa Diyos dahil sa kalakasan na binibigay niya sa atin. So kahit paano yung mga sakit-sakit natin sa likod hindi na gaanong nararamdaman. Natural na lang yun kasi sa edad na natin mga ka-Solo Flight, talagang maglalabasan na yan. So syempre, bawas na lang sa mga bawal. Kung ano yung alam nating bawal, iwasan na natin mga ka-Solo Flight para lumakas pa tayo, humaba yung buhay, saka maiwasan yung mga nararamdamang masasakit sa katawan. So mga ka-Solo Flight, balik tayo sa trabaho. So yan, maraming mga crack dyan. Tinuro sa akin ni boss. Pinicturean niya lahat yan, isa-isa. So pagkatapos kong gawin yan mga ka-Solo Flight, pinipicturean ko yan isa-isa. Tapos isinesend ko sa kanya para makikita niya na natatapos ko mga ka-Solo Flight yung mga pinagagawa niya sa akin. So marami-rami rin niya mga crack na yan mga ka-Solo Flight, no? Dun sa lugar na yan, ayan, isa-isa kong picturean yan, tapos isinesend ko sa kanya yan sa paikot ng mall yan mga ka-Solo Flight sa labas. So ayan yung mga pictures natin mga ka-Solo Flight na mga natapos na natin. So salamat sa Diyos dahil hindi naman ganun kahirap, dahil mga repair lang yan. Tapos ganun din, salamat sa Diyos dahil kahit gaano katindi yung sikat ng araw dyan, hindi siya ganun kainit. So masarap magtrabaho kasi malamig pa rin. Malakas ang hangin, tapos yung hangin malamig. So hindi ka mukha sa pinanggalingan natin mga ka-Solo Flight na sa lugar sa Pilipinas. Hindi ko naman minamaliit ang Pilipinas mga ka-Solo Flight dahil dyan ako
pinanganak. Hindi ko naman siya minamalit. Kumbaga, masarap dito sa solo flight dahil yung panahon ay malamig. So, dito tayo mga ka-solo flight sa next schedule natin. Ibang araw na to mga ka-solo flight. Pinagsama-sama na lang natin. So, dito meron tayong nire-repair na lock ng pinto ng iaayos natin yung sasakyan mga ka-solo flight kasi hindi tayo makagalaw ng maayos, masikip. Yan. So, dito magre-repair tayo dito mga ka-solo flight ng lock. Papalitan natin yung lock kasi nabubuksan na kasi yan mga switch yan mga ka-solo flight, mga switch siya ng mga outlet dyan sa labas mga ka-solo flight. May mga outlet kasi dyan sa labas na yan, sa parking yan mga ka-solo flight. May mga switches dyan na saksakan siya ng mga sasakyan. Bawat isang slot dyan mga ka-solo flight, bawat isang slot ng parking may kanya-kanyang outlet na itanong natin yan mga ka-solo flight kay Ryan sa ating brother-in-law mga ka-solo flight na yung mga outlet daw na yun ay ginagamit pagka winter mga ka-solo flight, yung panahon ng may snow. Kasi pagka matagal daw nakapark yung sasakyan mo doon at nakahinto, nalalamigan yata masyado yung baterya ng sasakyan tapos nadi-discharge. So, may yung mga sasakyan dito mga ka-solo flight, may makikita kang nakalawit karamihan sa labas ng hood. Minsan nakalawit doon sa hood. Ang dami rin nakikita ba't may mga plug ng kuryente. Yung pala isinasaksak yun mga ka-solo flight dun sa mga outlet. 220 yun mga ka-solo flight, no? Sinasaksak nila dun para mag-init daw uli or mag-charge yung battery. Parang ganun. Basta mag-iinit siya ulit yung battery or ma-charge siya, siguro mga 30 minutes ganun i-charge mo siya or isang oras. Hindi ko naitanong mga ka-solo flight. So bago mo siya mapa-start ulit yung sasakyan mo, no? So ngayon sinasamantala mga ka-solo flight ng mga ibang tao dyan sa parking, binubuksan nila yung box na yan, yung switches, yung switch box na yan, binubuksan nila, sinira nila yung lock para mabuksan nila yung mga outlet. Ngayon ginagawa, nag-overnight sila dyan, mag-overnight sila, isasaksak nila yung sasakyan nila, tas ibababad nila yung aircon nila. Ayan mga ka-solo flight yung lock na ginawa natin. So, binababad nila dun yung sasakyan nila. Mag-overnight sila. Sila natutulog. Minsan, dun pa raw nagpapatugtog. So, inaabuso nila mga ka-solo flight. Kaya, pinaayos sa atin yung lock. So, mga ka-solo flight, kung nakaraang video, napakita ko na sa inyo yung bike natin, mga ka-solo flight na nabili. Yung nabili nating bike ay ginagamit nating service yan mga ka-solo flight, no? Ginagamit nating service yan para sa trabaho. So umaalis tayo ng bahay ng mga 5:30, tapos darating tayo dyan ng 5:45 sa trabaho mga ka-solo flight, no? 5:30 ng madaling araw yun ng umaga. So 5:45 5:30 mga 6:15 ganyan, nasa trabaho na tayo kasi ang time ko dyan ay 6:30. So nakakapagpahinga pa ako ng konti, nagpe-prepare ako ng konti para sa trabaho natin. So ngayon mga ka-solo flight, pauwi na ako ng time na yan, no?
So yan yung pinaka pwesto natin. Meron tayong office chair, meron tayong office table. Yan yung ating locker. So sa ating lahat yung locker na yan, ibang pinto ng locker na yan, mga tools yan. So sa akin lahat nakaatang yan, mga ka-solo flight. So kaya yung lahat ng susi na yan, nasa sa akin yan. So ngayon, paalis na tayo mga ka-solo flight, no? Lalabas na tayo ng opisina. So ayan, pag diniretso mo yun mga ka-solo flight, yan yung pinaka-mall. Mall na yan. Ito nasa left side na to, yan yung CR. Itong sa right side, yan yung sa janitor na parang canteen nila or quarter. Yan, si ma'am. Dun yan. Sa opisina ni boss yan. So, ngayon, diretso tayo. Yung CR ng lalaki. Yung kanina, CR ng babae. So, dito, diretso tayo dyan. Yan, palabas sa likod ng mall yan. Yan, diretso tayo. Diyan tayo dumadaan, mga ka-solo flight. Pagka umaga, dyan din tayo pumapasok. So, ayan yung exit niya. So, dyan ang labas natin, mga ka-solo flight. Sasama ko kayo sa biyahe natin, mga ka-solo flight. So, i-enjoy nyo, mga ka-solo flight, yung ating biyahe, no? Mga ka-solo flight. Kasi maganda yung panahon ngayon. Maliwanag, maganda yung sikat ng araw. Mahangin, malamig. Ang oras niyan, mga ka-solo flight, mga alas 3 na yan. Kasi 3 PM yung labas ko eh. So, siguro mga 3:30 na yan. Mga ganyan. So, ayan yung garahe na yun. Nagaanan na rin yung garahe na ginagamit natin sa sakyan. So, hinahanap ko lang yung ating pop card na pang out saka pang in natin, no? Mga ka-solo flight, para makapag-out na tayo. Yan yung office ni boss. Yan yung office ni boss. So, tara na, biyahe na tayo mga ka-solo flight. Enjoy nyo yung music natin.
natin mga ka-solo flight, no? So nandito na tayo ngayon sa bahay nila brother-in-law, nila Ryan. So mga ka-solo flight, nakikipark tayo dyan. Diyan tayo nakikipark sa kanyang garahe, sa garahe ng kotse niya mga ka-solo flight. So ayan, binuksan na natin yung garahe. Ayan yung kotse niya. So papasok na tayo mga ka-solo flight. Dito lang tayo sa tabi. Yan sa mga bike niya. Diyan lang tayo nagpa-park mga ka-solo flight. So okay naman dyan. Safe na safe. Saka maluwag pa mga ka-solo flight. So isasara natin. Salamat sa panonood mga ka-solo flight. God bless.